Inagaw nila ang lahat. Habang nagpapakahirap ako sa pagtitinda ng kakanin, pambayad sa ospital, ang asawa ko at ang kanyang kabit ay nagpapakasasa sa yamang pinaghirapan ko. Wala kang kwentang asawa. Sigaw ng biyenan kong ipinagmamalaki ang pekeng apo. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Ang luhang ipinatak ko ay gagawin kong apoy na susunog sa kanilang kasinungalingan. Hanggang saan nila kayang takasan ang sarili nilang karma? Siguruhin mong maililipat agad sa pangalan mo ang lahat ng insurance claims at ang titulo ng kumpanya bago pa man magkamalay ang babaeng iyon. Wala siyang karapatan sa kahit isang kusing ng pamilya Alcantara, lalo na't ikaw ang nagdadala ng nag-iisa kong apo. Ang mga salitang iyon ay tila mga matatalas na punyal na walang awang itinarak sa kawalan. Mula sa maliit na siwang ng pinto ng VIP room na hindi lapat ang pagkakasarado, sumunod ang isang pamilyar at malambing na tinig. Ang tinig na palaging umaalingaw-ngaw sa mga charity event ng parokya na pinamumunuan ng kanyang biyenan. Huwag po kayong mag-alala, Mami. Nakausap ko na po si attorney. Nakahanda na ang testamento na palihim na ginawa ni Leo bago pa man siya maaksidente. Nakapangalan na po ang lahat sa magiging anak namin at si Teresa ang sasalo ng lahat ng naiwang utang sa ospital. Sa labas ng pinto, sa gitna ng malamig at maaliwalas na pasilyo ng ospital, nakatayo si Teresa. Ang kanyang dalawang kamay na puno ng mga sariwang lapnos at paltos ay mahigpit na nakayakap sa isang mainit na lalagyang plastik. Sa loob nito ay ang mga bagong lutong bibingka na pinagpuyatan niyang gawin simula pa 3:00 ng madaling araw. Ito ang mga kakanin na ilalako sana niya sa mga nurse at bantay pasyente upang may maidagdag sa pambayad ng ventilator ng kanyang asawang si Leo, na kasalukuyang nakaratay at walang malay. Ang init mula sa plastik ay tumatagos sa kanyang napasong balat, subalit wala siyang maramdamang hapdi. Isang matinding panlalamig ang gumagapang mula sa kanyang gulugod, pababa sa kanyang mga binti. Tila ba biglang hinihigop ang buong lakas at kaluluwa mula sa kanyang katawan. Ang asawa niyang inalagaan niya ng walang patid, ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat ng pawis at luha, ay nagplano na palang agawin ang lahat sa kanya bago pa man ito maaksidente. Hindi lamang siya ipinagpalit, siya ay ibinenta sa mismong kapahamakan. Ang mabigat na pagpintig ng kanyang dibdib ay nagbabanta ng isang pagsabog, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang di nakikitang kamay. Walang boses na lumabas, walang luhang pumatak. Ang mga pamilyar na amoy ng gamot at pampahidid sa ospital ay biglang naging nakasusulasok na hangin na sumisira sa kanyang isipan. Bago pa man niya maitulak ang pinto upang ipagtanggol ang kanyang sarili, isang malalim at baritonong boses ng lalaki ang sumali sa usapan sa loob. Wala na tayong magiging problema, Doña Milagros. Malinis na ang pagbura ko sa mga lumang medical records ni Leo sa dati niyang klinika gaya ng pinag-usapan natin. Walang sino man ang makakaalam sa sikreto niya 5 taon na ang nakararaan. Ang mahalaga ngayon ay ang maayos na paglipat ng yaman habang abala ang asawa niyang nagpapakamartir. 5 taon. Sikreto. Mga salitang nagpaikot sa paningin ni Teresa. Ano ang itinatago nila? Anong kasinungalingan ang bumabalot sa pamilyang pinaglingkuran niya ng parang isang alipin dahil sa utang na loob? Dahan-dahang napaurong si Teresa palayo sa siwang ng pinto. Ang bawat hakbang niya ay puno ng paghihirap. Tila may mga kadenang pumipigil sa kanyang mga paa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibato ang mainit na bibingka sa mukha ng mga taong nagtatawanan sa loob. Ngunit alam niyang ang pag-amin sa kanyang presensya ay mangangahulugan ng kanyang tuluyang pagkatalo sa kanilang mga laro. Kinagat niya ng mariin ang kanyang pang-ibabang labi. Naramdaman niya ang init ng sariling dugo na dumaloy sa kanyang dila. Isang mapait na paalala na kailangan niyang manatiling buhay. At tahimik sa mga sandaling ito. Nagtago siya sa madilim na sulok ng fire exit
kasabay ng pag-alingawngaw ng magkakasunod na yabag ng sapatos ng isang nurse na naglalakad sa pasilyo, palapit ng palapit sa kwarto ni Leo. Habang nakasandal sa malamig na pader, isang mapait na tanong ang patuloy na sumusugat sa isipan ni Teresa. Haharapin ba niya ang mga halimaw na ito ngayon upang matapos na ang kanyang pagdurusa o lulunukin niya ang sariling dugo upang maglakad sa kadiliman at hubaran sila ng lahat ng kasinungalingan sa tamang panahon? Mahigpit na kumapit ang kanyang nag-aapoy at sugatang kamay sa malamig na bakal ng hawakan ng hagdanan. Mabilis na pinahira ni Teresa ang mga nagbabadyang luha at pilit na ibinalik ang mukha ng isang masunuring asawa bago tuluyang humakbang palabas mula sa madilim na sulok ng hagdanan. Pinihit niya ang malamig na hawakan ng pinto at pumasok sa kwarto ng kanyang asawa na tila ba walang narinig at walang alam. Sumalubong sa kanya ang nanlilisik na paningin ni Doña Milagros na komportabling nakaupo sa silya habang si Isabel naman ay nakatayo sa gilid. Marahang hinihimas ang tiyan na may halong mapanuksong ngiti na pilit itinatago sa anyong maamo. Saan ka ba galing, Teresa? Kanina pa namin pinag-uusapan kung paano sasaluhin ng pamilya ang mga kahihiyang idinudulot ng kapabayaan mo. Malamig at matalim na panimula ng kanyang biyenan. Walang ano-ano'y inihagis nito sa paanan ni Teresa ang isang patong ng mga papeles mula sa administrasyon ng ospital. Ito ay ang mga promissory note para sa lumulobong bayarin sa ventilator at gamot ni Leo. Pirmahan mo yan ngayon din. Nakapangalan sa iyo ang mga utang na yan dahil ikaw ang asawa. Huwag mong kalilimutan ang utang na loob mo sa amin. Pinulot ka lang ng anak ko mula sa paglalako sa kalsada. Kaya bilang asawa, obligasyon mo sa mata ng Diyos at ng tao na magpakasakit para sa Kanya nang hindi dumudungis sa pangalan ng mga alkantara. Ang bawat salitang binitawan ng matanda ay mistulang lason na pilit ipinapainom sa Kanya habang nakatingin ang rebulto ng Santo Niño sa gilid ng mesa ng ospital. Ginamit na naman nito ang salita ng Diyos at ang kasagraduhan ng kasal upang itali siya sa isang obligasyong sila-sila rin ang nakikinabang. Gusto niyang isigaw na alam na niya ang lahat ng kanilang panloloko, na alam niya ang tungkol sa testamento at sa mga nakaw na yaman, ngunit mas pinili niyang magpakatatag. Tahimik siyang yumuko, inabot ang pluma, at pinirmahan ang dokumento gamit ang nanginginig ngunit determinadong kamay. Nang makalabas siya ng silid, tila naubos ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang bigat ng kasinungalingan, ang puyat sa paggawa ng bibingka, at ang hapdi ng pagtatraidor ay sabay-sabay na umatake sa kanyang nanghihinang katawan. Nag-umpisang magdilim ang kanyang paningin, at ang mahabang pasilyo ay tila naging isang umiikot na entablado. Tuluyan na siyang nawalan ng balanse, handa nang salubungin ang malamig na sahig. Ngunit bago pa man bumagsak ang kanyang tuhod, isang pares ng matitibay at maaasahang mga bisig ang sumalo sa kanyang baywang. Hindi ito marahas, kundi puno ng pag-iingat at respeto. Tiningala ni Teresa ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa pagkakadapa. Nakita niya ang seryoso, ngunit napakalambot na mga mata ni Dr. Tomas Ilustre, ang pinuno ng mga manggagamot sa ospital. Inalalayan siya ng doktor na may hawak na matatag na puwersa na para bang sinasabi nito nang walang salita na hindi siya nito hahayaang mahulog. Dinala siya ni Tomas sa isang tahimik na silid pahingahan ng mga kawani. Pinaupo siya nito sa isang malambot na silya. Walang pangaral o matatalim na tanong na lumabas sa bibig ng lalaki. Tahimik itong kumuha ng gamot at maingat na ipinahid ang malamig na pamada sa mga sariwang paltos sa palad ni Teresa. Ang bawat haplos ng daliri ng doktor ay nagdadala ng kakaibang ginhawa. Isang napakalaking kabaligtaran sa kalupitang dinaranas niya sa kamay ng kanyang sariling pamilya. Matapos magamot ang kanyang mga sugat, naglapag si Tomas ng isang baso ng maligamgam na tubig at isang malambot na tinapay sa kanyang harapan. "You need to eat and rest, Teresa.
Wala kang maitutulong kay Leo kung ikaw mismo ang bibigay. Malumanay na wika ng doktor habang tinititigan ang mga namamagang mata ni Teresa. Hindi nito sinabing magpakatatag siya o tanggapin ang kapalaran, kundi binigyan lamang siya ng kalayaan na maging mahina sa sandaling iyon. Ang simpleng gawaing iyon, ang init ng baso sa kanyang palad na sinaluhan ng katahimikan at pag-unawa ng lalaki ay nagbigay ng pansamantalang kanlungan sa kanyang naghihingalong puso. Nang magpaalam ang doktor upang bumalik sa kanyang duty, napansin ni Teresa ang malalim na pagtitig nito sa chart ng pasyente na nakapangalan kay Leo. May anino ng matinding kalungkutan at pagkalito sa mga mata ni Tomas bago ito tuluyang lumabas ng pinto. Tila may isang malaking lihim na nakabaon sa nakaraan ng kanyang asawa na alam lamang ng doktor na ito. Bago pa man maproseso ni Teresa ang naging reaksyon ng manggagamot, naramdaman niya ang sunod-sunod at matinding panginginig ng isang metal na bagay mula sa bulsa ng kanyang lumang palda. Ito ay ang cellphone ni Leo na nasa pangangalaga niya simula pa noong araw ng sakuna. Nang silipin niya ang umiilaw na screen, isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumulaga sa kanyang paningin. Ang nilalaman ay isang tahasang pagbabanta mula sa isang trabahador ng gumuhong construction site ni Leo. Humihingi ng malaking halaga ng pera kapalit ng pananahimik tungkol sa mga peking materyales na sinadyang gamitin ng kanyang asawa. Ang patuloy na pagyanig ng telepono sa kanyang palad ay tila nakikipagsabayan sa mabilis at mabigat na pagpintig ng kanyang sariling puso. Bumaba si Teresa patungo sa lobi ng ospital, bitbit ang bigat ng mga sikretong unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Subalit bago pa man siya makalabas ng gusali upang lumanghap ng sariwang hangin, isang pamilyar na kumpol ng mga kababaihan mula sa kanilang parokya ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa gitna ng mga nagbubulungang matatanda ay nakatayo si Isabel. Suot ang isang dalisay at puting bestida na abot hanggang bukong-bukong. Ang kabit ng kanyang asawa ay mukhang isang inosenteng anghel na ibinaba mula sa langit. Pilit nitong pinupunasan ang mga pekeng luha gamit ang isang panyong may borda, habang marahang hinihimas ang umbok sa kanyang tiyan. Hindi ko naman po ginustong sirain ang pamilya nila. Umiiyak na sumbong ni Isabel sa mga tsismosa ng simbahan. Ang boses ay nanginginig sa inarteng takot at awa sa sarili. Ang gusto ko lang naman po ay makita ang ama ng anak ko. Pero pinagbabawalan ako ni Teresa. Pinalayas niya ako, sinabihan na wala raw akong karapatan dahil siya ang legal. Pero paano naman po ang batang ito? Siya na lang ang natitirang pag-asa ni Leo. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing gatong sa nag-aapoy na mapanirang usap-usapan. Nagsimulang umikot ang mga mapanghusgang tingin at matatalim na salita mula sa mga kababaihan. Tinawag siyang walang kwentang asawa, isang babaeng baog na hindi kayang gampanan ang pinakapangunahing tungkulin sa kanyang mister, kaya't napilitan itong maghanap ng iba. Ang bawat bulong ay tila mga karayom na walang awang itinutusok sa pagkatao ni Teresa. Pinupunit ang kanyang dignidad sa harap ng maraming tao. Humakbang si Teresa palapit. Ang mga mata ay nanlalamig at puno ng determinasyon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit bago pa man bumuka ang kanyang mga labi upang magsalita, isang matapang na figura ang humarang sa kanyang dadaanan. Ang mabilis na pag-amba ng kamay ni Doña Milagros ay sinundan ng isang matinding puwersa na sumalpok sa pisngi ni Teresa. Ang bigat ng palad ng matanda ay nag-iwan ng nagbabagang hapdi na sumunog sa kanyang balat at pumaling sa kanyang mukha. Ang lakas ng pananampal na yon ay sapat na upang mapayuko si Teresa, kasabay ng pagbulusok ng kanyang mumurahing ipit sa buhok patungo sa malamig at matigas na baldosa ng ospital. Bumagsak ang kanyang mahaba at magulong buhok, itinatago ang kanyang mukha mula sa mga mapanuyang matang nakapaligid sa kanya. Wala kang karapatang lumapit sa mag-ina ng anak ko. Matinis at puno ng galit na sigaw ng biyenan niyang ginawang entablado ang pasilyo ng pagamutan.
Akmang susundan pa ng matanda ang kanyang pananakit nang biglang pumagitna ang isang matatag na presensya. Si Manang Belen, ang pinakamatandang head nurse na palaging bumibili ng kanyang kakanin, ay mabilis na humarang at inalalayan si Teresa sa balikat. Baka sa mukha ng nurse ang matinding pagkadismaya at galit para sa inaaping ginang. Tama na po iyan, Doña Milagros. Ospital po ito at lugar ng pagpapagaling, hindi entablado ng inyong mga teleserye at pansariling iskandalo. Mariing saway ni Manang Belen habang mahigpit nitong pinipisil ang braso ni Teresa upang iparating ang kanyang lihim na pagsuporta. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan at gulat ng mga nanonood, dahan-dahang yumuko si Teresa. Walang bakas ng paghikbi, walang luhang kumawala mula sa kanyang mga mata. Sa halip na magmakaawa o umiyak ng tulad ng inaasahan ng kanyang mga kaaway, tahimik niyang dinampot ang kanyang mumurahing ipit na plastik. Tumayo siya ng tuwid, marahang inipit pabalik ang kanyang nagulong buhok at hinarap ang kanyang biyenan at ang nagkukunwaring kabit ng may buong dignidad. Ang malamig at matapang na pagtitig ni Teresa ay tila isang hindi nakikitang kalasag na biglang nagpahina sa ingay ng mga tsismosa. Ngunit habang umiikot si Isabel upang magtago sa likuran ng biyenan at ipagpatuloy ang pag-arte bilang mahinang biktima, may isang detalye na hindi nakalagpas sa matatalas na mata ni Teresa. Sa ilalim ng laylayan ng mahaba at puting bestida, nakita niya ang suot na sapatos ng kabit, isang pares ng matutulis na takong na may manipis na suporta. Habang nakatalikod ito at iniisip na walang nakatingin, ang mga hakbang ni Isabel ay naging mabilis, balanse at magaan, isang paglalakad na ganap na sumasalungat sa bigat at hirap na dapat nararamdaman ng isang maselang nagbubuntis. Bago tuluyang lisanin ng mga alkantara ang pasilyo upang iwan si Teresa sa gitna ng kahihiyan, itinaas ni Doña Milagros ang kanyang baba at nagbitiw ng isang anunsyong nagpasikip sa dibdib ng lahat. Mula bukas, sa mansyon ng mga alkantara, natitira si Isabel. Doon siya nararapat magpahinga dahil siya at ang batang iyan ang nagdadala ng nag-iisang lehitimong dugo at tagapagmana ng pamilya namin. Ang mga salitang iyon ay tuluyang nag-iwan ng lamat sa pagkatao ni Teresa. Nagbabadya ng isang madilim na bukas sa ilalim ng bubong ng tahanang akala niya ay kanya. Ang tanging sumagi sa kanyang isipan ay ang nakasisilaw na kinang ng naglalakihang kristal mula sa aranya ng mansyon. Tuluyan ng nilamon ng dilimang tahimik na mansyon ng mga alkantara. Ngunit para kay Teresa, ang mahabang gabi ay kakatapos pa lamang mag-umpisa. Katatapos lamang niyang ilipat ang mga mamahaling maleta ni Isabel sa pinakamalaki at pinakakomportableng silid sa itaas, ang mismong kwarto na dating pinagsasaluhan nila ni Leo. Pinilit ni Doña Milagros na alisin ang lahat ng bakas ni Teresa sa silid na iyon upang bigyan ng maluwag na espasyo ang inaangking tagapagmana ng pamilya. Habang nakatayo sa kusina at pilit na pinapakalma ang panginginig ng kanyang mga binti dahil sa maghapong pagod, muling nag-utos ang matanda na ipagluto si Isabel ng paborito nitong kare-kare. Kahit pa alam nilang walang natirang sangkap sa palamigan upang gawin ito sa kalagitnaan ng gabi. Huwag kang tumayo lang dyan na parang tuod at Teresa. Humanap ka ng paraan. Malamig at mapanlait na utos ng kanyang biyenan habang kumukuha ng malamig na tubig. Kung hindi ka makabuo ng bata sa sinapupunan mo, at least man lang matuto kang pagsilbihan ang nagdadala ng apo ko. Iyan na lang ang tanging silbi mo sa pamamahay na ito, kaya huwag ka nang magreklamo. Nilunok ni Teresa ang pait na umakyat sa kanyang lalamunan. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, habang pinagmamasdan niya ang kanyang sariling mga kamay na puno ng kalyo at pinong sugat mula sa araw-araw na paggawa ng kakanin. Ang mga kamay na ito ang nagtaguyod sa asawa niya, ngunit ngayon ay ginagawang kasangkapan upang pagsilbihan ang mismong babaeng sumira sa kanyang pamilya. Tahimik siyang naglinis sa sala
kung saan nag-iwan ng kalat ang bagong dating na senyorita. Nang pulutin niya ang isang mamahaling balabal na walang ingat na itinapon ni Isabel sa ibabaw ng sopa, isang pamilyar ngunit dayuhang amoy ang sumampa sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang pabango ni Leo na may amoy ng pinaghalong kahoy at citrus. Ang halimuyak na kumapit sa tela ay nagmumula sa isang matapang na panlalaking pabango na madalas gamitin ng mga mayayamang negosyante o abogado. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa isipan ni Teresa habang pinagmamasdan ang balabal. Sino ang lalaking nagmamay-ari ng amoy na yon na nagawang yumakap ng ganito kalapit kay Isabel? Iniwaksi muna niya ang katanungang iyon at nagpatuloy sa paglilinis papasok sa lumang silid-aralan ni Leo, ang huling lugar na ipinaayos sa kanya bago matulog. Habang nagpupunas ng alikabok sa ibabaw ng malaking mesa ng kanyang asawa, napansin niya ang isang kahoy na drawer sa pinakaibaba na hindi man lang niya nabuksan kahit kailan. Sinubukan niyang hatakin ang hawakan nito, subalit nakakandado ito ng mahigpit. Ang kuryosidad na matagal na niyang pinipigilan ay tuluyang nag-alab. Tinutulak siya na alamin ang mga lihim na pilit itinatago sa kanya ng lalaking minahal niya. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang kanyang mumurahing ipit sa buhok. Sa gitna ng kadiliman ng silid na tinatanglawan lamang ng maputlang liwanag ng buwan mula sa bintana, ipinasok ni Teresa ang dulo ng ipit sa loob ng maliit na butas ng kandado. Ang mabilis at mabigat na pagpintig ng kanyang dibdib ay tila nakikipagkarera sa oras. Natatakot na baka may biglang pumasok at makita ang kanyang ginagawa. Maingat niyang inikot ang manipis na metal. Naramdaman niya ang marahang pagluwag ng mekanismo ng kandado kasabay ng pag-atras ng bakal sa loob nito. Ang tagumpay na yon ay nagbigay ng malamig na kilabot sa kanyang gulugod. Dahan-dahan niyang hinila ang drawer at bumulaga sa kanya ang ilang patong ng mga pribadong papeles ni Leo. Nangangatal ang kanyang mga daliri nang kunin niya ang isang nakatagong brown envelope sa pinakailalim. Nang buksan niya ito, isang malinaw na kopya ng ultrasound ni Isabel ang tumambad sa kanyang paningin. Binasa niya ang mga detalye mula sa pangalan ng klinika hanggang sa tinatayaang araw ng pagkabuo ng bata. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong pagkatao ni Teresa nang mapagtanto niya ang isang imposibleng katotohanan. Sa mismong petsa na nakasaad na nabuo ang sanggol, malinaw sa kanyang alaala na nasa ibang bansa si Leo para sa isang linggong construction convention at hindi kailanman umuwi ng Pilipinas. Ang luhang kanina pa nagbabadyang tumulo ay natuyo sa tindi ng pagkamangha at pagngangalit ng kanyang kalooban. Ang kasinungalingang ito ay hindi lamang basta pagtataksil. Isa itong malaking panloloko na unti-unting lalamon sa buong yaman ng mga Alcantara. Mahigpit na nagsara ang kanyang kamao, dala ang labis na puot na naghahanap ng katarungan. Ang lukot na papel ng ultrasound na naiwan sa kanyang palad ay ang magiging unang sandata niya sa paparating na digmaan. Ang lukot na papel ng ultrasound sa loob ng kanyang bulsa ay tila isang nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang balat habang binabagtas niya ang mahabang pasilyo ng ospital. Ang bawat hakbang ni Teresa patungo sa opisina ni Dr. Tomas Ilustre ay may kasamang matinding kaba at pag-asa. Nang makarating siya sa tapat ng pinto ng doktor, ang kanyang nanginginig na kamao ay marahang dumapo sa makapal na kahoy upang humingi ng pahintulot na makapasok. Hindi nagtagal ay bumukas ito at bumulaga sa kanya ang nag-aalalang mukha ng manggagamot. Nang makita ni Tomas ang pamumutla at ang panginginig ng mga labi ni Teresa, hindi na ito nag-aksaya ng panahon. Mabilis nitong iginiya ang ginang papasok sa kanyang silid. Ang mahigpit na paglapat ng mabigat na pinto sa hamba nito ay nagsilbing pader na tuluyang naghiwalay sa kanila mula sa magulong mundo sa labas. Sa loob ng tahimik at pribadong espasyong yon, pakiramdam ni Teresa ay maaari siyang huminga nang walang panghuhusga mula sa mga mapanuring mata ng pamilya Alcantara.
Inilabas niya ang nakatuping dokumento mula sa kanyang bulsa at inabot ito sa lalaki. Doc, tulungan niyo po ako. Pwede niyo po bang ipaliwanag kung kailan eksaktong nabuo ang batang nasa ultrasound na yan? Nagmamakaawa at basag na tinig ni Teresa. Ang mga mata ay nanlalabo na sa namumuong luha. Kinuha ni Tomas ang papel at maingat na pinag-aralan ang mga medikal na sukat at petsa na nakasaad doon. Ang kanyang seryosong mukha ay unti-unting nabalot ng pagtataka bago siya muling tumingin kay Teresa ng may buong kasiguraduhan. Base sa fetal measurements at sa estimated gestational age dito, Teresa, ang batang ito ay nabuo noong unang linggo ng Setyembre. Walang duda iyon pagdating sa medical records. Ang katotohanan yon ay tuluyang dumurog sa huling hibla ng pagdududa sa isipan ni Teresa. Nasa Dubai si Leo buong buwan ng Setyembre, Doc. Hindi siya umuwi ng Pilipinas kahit isang araw. Ang bigat ng kumpirmasyong yon ay tila isang dambuhalang bato na biglang ibinagsak sa kanyang balikat. Bumigay ang lakas na kanina pa niya pilit pinapanatili. Ang mga luhang buong gabi niyang pinigilang tumulo habang pinagsisilbihan ang babaeng sumisira sa kanyang pamilya ay tuluyan ng kumawala. Nag-uunahan sa paglandas sa kanyang pisngi. Wala siyang inilabas na impit na hikbi o malakas na hagulgol. Ang tanging nakita ni Tomas ay isang babaeng tahimik na nadudurog mula sa loob. Hindi nag-atubili si Tomas na humakbang palapit. Sa halip na magbitiw ng mga walang kwentang salita ng pag-asa, tahimik niyang inialok ang kanyang presensya. Hinayaan niya si Teresa na ibaba ang kanyang matibay na pananggalang at isandal ang kanyang pagod na noo sa balikat ng doktor. Ang isang malapad at mainit na palad ng lalaki ay marahang dumapo sa likuran ni Teresa, hindi upang mang-abuso, kundi upang magbigay ng isang matibay na sandigan upang hindi siya tuluyang gumuho. Ang malinis at pamilyar na amoy ng medikal na sabon mula sa damit ni Tomas ay unti-unting pumawi sa masangsang at mapait na amoy ng usok at uling na kumapit sa lumang damit ni Teresa. Sa loob ng bisig ng lalaking ito, naramdaman niya ang isang kakaibang kaligtasan na hindi niya kailanman natagpuan sa sarili niyang asawa. Subalit habang pinapatahan ni Tomas ang lumuluhang ginang, napadako muli ang kanyang paningin sa papel ng ultrasound na hawak pa rin niya sa kanyang kabilang kamay. Nanliit ang kanyang mga mata nang mapansin niya ang isang maliit at pamilyar na detalye sa sulok ng dokumento. Ang pangalan ng pribadong klinika kung saan ginawa ang pagsusuri. Isang matinding kaba at pagkamangha ang biglang bumalot sa anyo ng manggagamot. Dahan-dahan niyang inilayo ng kaunti si Teresa, sapat lamang upang matingnan niya ito ng direkta sa mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang seryoso. Tila naghahanda sa pagbubunyag ng isang bagay na mas malaki at mas mapanganib kaysa sa inaakala nila. Teresa, may kailangan akong sabihin sa iyo tungkol kay Leo. Isang katotohanan mula pa 5 taon na ang nakalilipas. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng computer sa ibabaw ng mesa ay tumama sa seryoso at matatag na mukha ng doktor. Nag-iiwan ng isang nakakakilabot na anino sa loob ng tahimik na silid. Humarap si Tomas sa kanyang computer kung saan ang maputlang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng seryosong anino sa kanyang matipunong mukha. Maingat niyang binuksan ang isang nakatagong folder na may mahigpit na password, isang lihim na matagal na niyang pinangangalagaan bilang isang professional. Ngunit ngayon ay kailangan niyang halungkatin, alang-alang sa katotohanan. Dahan-dahan niyang inikot ang monitor upang iharap ito kay Teresa. Ipinapakita ang isang lumang medical record na may nakatatak na pulang marka mula sa kanyang sariling pasilidad. 5 taon na ang nakararaan, palihim na pumunta si Leo sa dati kong klinika para magpasuri. Panimula ng doktor, ang boses ay mababa, maingat, ngunit puno ng matinding bigat. Itinuro niya ang mga partikular na linya sa dokumento. Base sa mga resulta ng kanyang sunod-sunod na pagsusuri noon, napatunayan na si Leo ay may absolute sterility
o ganap na pagkabaog. Wala siyang kakayahang makabuo ng bata, Teresa, at imposibleng magbago ang kondisyong ito kahit dumaan pa ang ilang dekada. Para bang biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Teresa. Ang mga salitang binitawan ni Tomas ay tila mga malalaking bato na walang awang ibinagsak sa kanyang ulirat. Unti-unting dinudurog ang pundasyon ng kanyang pagkatao. 5 taon. Sa loob ng 5 mahahabang taon, tiniis niya ang araw-araw na panlalait at pang-aalipusta ni Doña Milagros. Niyakap niya ang titulong isang walang kwenta at baog na asawa upang protektahan ang dangal at kaligayahang inakala niyang karapatan ng lalaking minahal niya. Gayong ang lalaking yun pala mismo ang may depekto at tahimik lamang siyang pinanood nitong madurog at maging alipin sa ilalim ng mapanghusgang paningin ng kanilang pamilya at ng buong parokya. Inako niya ang kasalanang hindi kanya, habang ang asawa niya ay gumagawa ng paraan upang nakawin ang kanyang hinaharap. Ang labis na pagkabigla ay mabilis na nilamon ng isang matinding panginginig na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng mesa. Ang mga buko ng kanyang mga daliri ay pumuti sa sobrang diin. Ngunit sa pagkakataong ito, walang kahit isang butil ng luha ang nagbadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan, pangungulila at awa sa sarili ay ganap ng natuyo. Sa halip na umiyak, isang malamig at nakakakilabot na puot ang unti-unting gumapang sa kanyang mga ugat. Pumapalit sa espasyong iniwan ng kanyang nadurog na pagmamahal. Tahimik na ibinaba ni Teresa ang kanyang paningin sa kanyang kaliwang kamay. Ang gintong singsing na naging simbolo ng kanyang walang hanggang sakripisyo at katapatan ay biglang nagmukhang isang mabigat at kinakalawang na posas na matagal nang sumasakal sa kanyang kalayaan. Gamit ang nanginginig, ngunit determinadong mga daliri, dahan-dahan niyang hinubad ang singsing mula sa kanyang palad. Ang malamig na paglapat ng metal sa ibabaw ng makintab na salamin ng mesa ni Tomas ay naghudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging martir. Wala na ang babaeng handang magpaalipin. Ang naiwan ay isang babaeng handang sunugin ang imperyong nagpahirap sa kanya. Alam kong malaking panganib ito sa lisensya at karera ko dahil sa paglabag sa medical confidentiality. Basag ni Tomas sa nakabibinging katahimikan habang marahang ipinapatong ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Teresa. Pero hindi ko hahayaang ipagpatuloy nila ang paninira sa pagkatao mo. Ako mismo ang tatayong saksi mo laban sa kanila, Teresa. Lalaban tayo at hindi kita iiwang mag-isa sa labang ito. Ang determinasyon at pag-aalaga sa mga mata ng manggagamot ay nagbigay ng isang pambihirang lakas kay Teresa. Isang matibay na sandalan na hindi kailanman magigiba ng kahit anong kasinungalingan ng mga Alcantara. Nang gabi ring iyon, bumalik si Teresa sa naglalakihang pinto ng mansyon na may bagong pagkatao. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na mabigat, kundi may dalang maingat na pagkalkula. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa ibaba, napadaan siya sa tapat ng dating silid nila ni Leo na ngayoy pilit na inangkin ni Isabel. Bahagyang nakaawang ang pinto nito, sapat upang magbigay daan sa isang makitid na sinag ng ilaw. Mula sa loob, nakuha ng kanyang atensyon ang napakalambing at pabulong na pakikipag-usap ng kabit sa telepono. Malapit na nating makuha ang lahat ng yaman niya, mahal. Konting tiis na lang at mawawala na sa landas natin ang tangang asawa ni Leo at ang matandang hukluban na iyon na naniniwalang sa kanila ang batang ito. Ang mga matatamis na bulong na iyon ay tumago sa siwang ng pinto at dumampi sa pandinig ni Teresa. Nag-iwan ng isang malalim at nakakapasong katanungan sa kanyang isipan kung sino ang tunay na demonyong nagmamanipula sa likod ng malaking panlolokong ito. Binalot ng nakapangingilabot na katahimikan ang malawak na hardin ng mga Alcantara. Tanging ang malamig na ihip ng hangin sa mga dahon ang nagbibigay ng pahiwatig na may buhay pa sa labas
ng naglalakihang pader nito. Nakakubli si Teresa sa likod ng makapal na baging at matataas na halaman. Ang kanyang buong katawan ay nakadikit sa magaspang na pader habang pinipigilan ang sariling paghinga. Mula sa kanyang pinagtataguan, malinaw niyang nakikita ang pamilyar na bulto ni Isabel na nag-aabang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng poste. Ilang sandali pa, isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa anino ng mga puno. Tuluyang nahagip ng liwanag ang mukha ng bisita. Ito ay walang iba kundi si Attorney Severino Dalisay, ang pinagkakatiwalaang personal na abogado at matalik na kaibigan ng kanyang asawang, si Leo. Walang pag-aalinlangang sumalubong si Isabel sa yakap ng abogado. Ang dating maamong mukha ng nagkukunwaring biktima ay napalitan ng isang malagkit at mapang-akit na ngiti. Inangat ni Teresa ang kanyang lumang cellphone, nanginginig ang mga kamay, ngunit buo ang determinasyon na i-record ang bawat maruming detalye ng kanilang pagkikita. Nangangalay na ako sa kukunwaring pag-iyak sa ospital at sa pakikibagay sa matandang hukluban na yon, Severino. Naiinip na reklamo ni Isabel habang ipinupulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng lalaki. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ng abogado habang marahang hinihimas ang tiyan ng babae. Konting tiis na lang, mahal. Napaniwala na natin ang buong pamilya at ang batas na kay Leo, ang batang iyan. Kapag tuluyan nang nailabas ng insurance ang malaking pera at naisalin na ang kumpanya sa pangalan mo, agad nating ipapatanggal ang life support ng walang kwentang asawa ni Teresa. Mamamatay si Leo nang walang kaalam-alam na ang matalik niyang kaibigan ang nagmana ng kanyang asawa, ng kanyang yaman at ng kanyang anak. Ang mga linyang iyon ay nagmistulang asido na ibinuhos sa buong pagkatao ni Teresa. Ang suklam na namuo sa kanyang dibdib ay umabot hanggang sa kanyang lalamunan. Si Severino, ang lalaking madalas pakainin at asikasuhin ni Teresa sa kanilang hapagkainan. Ang mismong demonyong kumikitil sa natitirang buhay at dangal ng kanyang asawa. Sa tindi ng kanyang panggigigil, umabante siya ng bahagya upang kumuha ng mas malinaw na anggulo para sa kamera ng kanyang telepono. Ngunit ang bigat ng kanyang sakong na walang ingat na naidiin sa isang tuyong sanga ay lumikha ng isang malutong na pagkadurog na biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Natigil sa pagtatawanan ang dalawang magkasintahan. Mabilis na lumingon si Severino sa direksyon ng mga halaman. Ang mga mata ay nanlilisik sa hinala at galit. Hinarangan ng abogado si Isabel at nagsimulang humakbang palapit sa pinagtataguan ni Teresa. Ang bawat hakbang ng lalaki sa damuhan ay nagdadala ng matinding kilabot. Isang malamig na pawis ang mabilis na gumapang mula sa noo ni Teresa pababa sa kanyang gulugod. Ang matinding pagkabog sa kanyang dibdib ay nagbabanta ng pangangapos ng hininga, subalit kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo upang pigilan ang anumang tunog na kawala sa kanyang bibig. Bago pa man mahawi ni Severino ang makapal na baging, mabilis at walang ingay na umatras si Teresa, sinusundan ng kabisadong daan patungo sa likurang pintuan ng kusina. Nang marating niya ang loob ng bahay, mabilis niyang itinago ang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Kumuha siya ng isang malaking palanggana, nagbuhos ng arena at tubig, at nagsimulang magmasa ng gagawing kakanin. Ilang segundo lamang ang lumipas nang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Severino. Ang mga mata nito ay patuloy na naghahanap ng anumang bakas ng nagmamasid. Nang makita niya si Teresa na abala at mukhang pagod na pagod sa paggawa ng masa, dahan-dahang nawala ang tensyon sa balikat ng abogado. "Gising ka pa pala, Teresa. Akala ko ay nagpapahinga na ang pinakamasipag na asawa ni Leo." Puno ng sarkasmo at pagmamaliit na bati ni Severino habang kumukuha ng maiinom sa palamigan. Hindi nag-angat ng tingin si Teresa. Ipinagpatuloy niya ang mabigat na pagmamasa upang itago ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. "Inuutos po ng biyenan ko
na ipagluto ng makakain si Isabel. Bilang asawa, kailangan ko pong sundin ang lahat para sa pamilya. Mahina at tila sunod-sunurang tugon ni Teresa. Ang kanyang boses ay perpektong naglalarawan ng isang talunang babae. Ngunit kung titingnan ng malapitan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakatitig sa matalim na kutsilyong pambalot ng prutas na nakapatong sa mesa. Nagpipigil na kunin ito at itarak sa lalamunan ng manlilinlang na kaharap niya. Bago tuluyang lumabas ng kusina, lumingon muli si Severino kay Isabel na sumunod sa kanya sa loob. Bukas ng gabi, pupunta ako sa opisina para kunin ang isang itim na envelope mula sa aking personal na vault. Iyon na lamang ang huling dokumentong nag-uugnay sa mga lumang bank accounts na ginamit natin. Susunugin ko yon para tuluyan na tayong maging malinis. Nang makalabas ang dalawa, unti-unting lumuwag ang paghinga ni Teresa. Hawak na niya ang pinakamalakas na alas na papatay sa mga halimaw ng pamilya Alcantara. Subalit ang kanyang pag-iisip ay biglang naantala nang matalas na bumukas ang pangunahing pinto ng kusina at pumasok si Doña Milagros. Mataas ang kilay ng matanda. Suot ang kanyang mamahaling bestida na ginamit sa isang pagpupulong. Teresa, sa susunod na linggo ay magdaraos ako ng isang malaking charity banquet para sa parokya. Doon ko na rin formal na ipakikilala sa buong alta sosyedad ang aking manugang na si Isabel at ang tagapagmana ng mga Alcantara. Anunsyo ng matanda nang may himig ng malaking tagumpay. Lumapit ito at tinapunan ng mapanghusgang tingin ang ginang. Gusto kong ikaw ang magsilbi ng mga inumin sa mga bisita at huwag kang magsusuot ng anumang magandang damit. Gusto kong makita ng buong mundo kung sino ang tanging nararapat na ituring na reyna ng pamamahay na ito at kung sino ang nararapat na manatiling utusan habang buhay. Komasendam po mamani sa buwi. Tiniis ni Teresa ang panibagong sampal ng kahihiyan na inialok ng kanyang biyenan. Tahimik siyang tumango bilang pagsang-ay-ayon habang inaalala ang matalim na plano ng pagganti na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Pag-alis ng matanda, naiwan si Teresa sa gitna ng malamig na kusina, nakatitig sa isang lumang bestida na nakasampay sa sandalan ng silya. Ang ulan ay bumuhos ng may matinding panggigigil, tila bawat patak ay isang suntok ng langit sa lupang matagal ng tigang. Sa ilalim ng sira-sirang bubong ng isang hintuan ng bus, nakaupo si Teresa yakap ang kanyang sarili habang ang malamig na hangin ay nanunuot sa kanyang basang damit. Ang bawat pangangatog ng kanyang katawan ay hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng mga sikretong dala niya mula sa mansyon. Pakiramdam niya ay isa siyang basang upos ng kandila. Upos na, wala pang liwanag. Sa gitna ng malabong paligid na dulot ng makapal na kurtina ng ulan, isang pares ng maningning na ilaw ng sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matangkad na bulto ng lalaki. Bit-bit ang isang malaking itim na payong. Sa bawat hakbang nito sa basang semento, ang tubig ay tumatalsik, ngunit ang lalaki ay tila walang pakialam kung mabasa man ang kalahati ng kanyang katawan, basta't masigurong masisilungan ang babaeng nasa harap niya. Teresa, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras at panahon? Ang boses ni Dr. Tomas Ilustre ay puno ng pag-aalala. Mas malakas pa sa bagsak ng ulan sa paligid. Hindi nakasagot si Teresa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Agad siyang inalalayan ni Tomas. Ang isang kamay nito ay marahang humawak sa kanyang siko habang ang isa ay tinitiyak na nakapayong sa kanya ng maayos. Isinakay siya nito sa sasakyan at dinala sa isang maliit at tahimik na kapihan na malayo sa ingay ng ospital at sa gulo ng mga Alcantara. Sa loob ng kapihan, ang amoy ng bagong giling na barako at ang init ng paligid ay unt-unting nagpabalik sa ulirat ni Teresa. Ipinagtimpla siya ni Tomas ng mainit na tsokolate.
Naupo sila sa isang sulok kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang himig ng isang lumang kanta sa radyo at ang bawat buntong hininga ng isa't isa. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat, Teresa. Minsan kailangan mo ring hayaan ang iba na tumulong sa'yo. Malumanay na wika ni Tomas habang nakatitig sa malalayong alaala. Namatay ang asawa ko dahil sa katulad ng sitwasyon. Ipinilit niyang maging matatag para sa pamilya niya hanggang sa maubos siya. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo at ayaw kong matapos ka sa paraang kinatatakutan ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa na may isang taong nakakaunawa sa kanyang dusa nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Ang pagod na nanahan sa kanyang mga buto ay biglang bumigay. Sumandal siya sa likuran ng malambot na silya at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan, ang kanyang paghinga ay naging malalim at regular. Nakatulog si Teresa nang hindi man lamang namamalayan. Marahang tumayo si Tomas, hinubad ang kanyang makapal na jacket at maingat na ipinatong ito sa balikat ni Teresa upang hindi ito malamigan. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa isang lanta at basang linta ng buhok na nakaharang sa mukha ng ginang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng doktor, isang paghanga sa katatagan ng babaeng ito, at isang panalangin na sana ay mahanap na nito ang kapayapaang nararapat sa kanya. Ang bango ng sabon at malinis na amoy ng lalaki ay bumalot kay Teresa, nagsisilbing isang hindi nakikitang kalasag sa kanyang panaginip. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng pag-ilaw ng cellphone ni Tomas sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa head nurse ng intensive care unit ang bumulaga. Ang bawat titik sa screen ay tila isang babala ng panibagong unos. "Doc, kailangan niyo pong pumunta rito. May emergency sa kwarto ni Mr. Alcantara at may problema po sa billing. May nag-pull out ng lahat ng pondo sa account ng pasyente." Napatitig si Tomas sa natutulog na si Teresa. Ang payapang mukha nito ay malapit ng muling gambalain ng malulupit na kamay ng katotohanan. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang hiram na sandali na malapit ng bawiin ng tadhana. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang hawak ang puting papel mula sa billing department ng ospital. Ang mga numero sa tapat ng salitang "total payment" ay naging isang malaking zero. Hindi dahil bayad na ang lahat, kundi dahil ang pondong unti-unti niyang binuo mula sa bawat pisong kinita sa paglalako ng kakanin ay biglang naglaho. Kumaripas siya ng takbo pabalik sa mansyon, ang kanyang hininga ay naghahabol at ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib dahil sa tindi ng kaba at galit. Pagdating niya sa sala, bumulaga sa kanya si Doña Milagros at si Isabel. Nakaupo ang dalawa sa mamahaling sofa, pinaliligiran ng mga bukas na kahon ng alahas na ang bawat bato ay kumikinang sa ilalim ng aranya. Suot ni Isabel ang isang kwintas na diamante na tila sumasakal sa huling pasensya ni Teresa. "Nasaan ang pera, Doña Milagros? Ang perang pambayad sa buhay ni Leo na nasa ospital? Bakit niyo kinuha ang perang pinaghirapan ko?" Ang tinig ni Teresa ay basag, puno ng pait at kawalang pag-asa. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda habang sinusuri nito ang isang singsing. "Huwag kang umasta na parang ninakawan ka, Teresa. Ang perang iyon ay itinuturing na pag-aari ng pamilya Alcantara dahil sa ilalim ng pangalan naming ikaw nagtatrabaho. At kailangan ni Isabel ng mga alahas na babagay sa kanyang katayuan para sa gaganaping charity banquet. Mas mahalaga ang dangal ng pamilya kaysa sa isang lalaking wala namang kasiguraduhan kung magigising pa. Pero buhay ni Leo ang nakataya rito." Sigaw ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa nagbabagang luha. Tumayo si Doña Milagros. Ang kanyang anyo ay naging kasing lamig ng yelo. "Makinig ka sa akin, Teresa. Kapag gumawa ka ng gulo sa banquet,
O kapag hindi ka sumunod sa mga utos ko, ako mismo ang mag-uutos sa mga doktor na alisin na ang lahat ng tubo sa katawan ng anak ko at sisiguraduhin ko na ang buong mundo ay maniniwala na ikaw ang may kasalanan, ang asawang napagod na sa pag-aalaga kaya piniling tapusin na ang buhay ng kanyang mister. Huwag mong susubukan ang kapangyarihan ko. Ang pananakot na yon ay tila isang huling patak ng lason na tuluyang pumatay sa dating Teresa. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Isang katahimikan na hindi nagmumula sa takot, kundi sa isang malamig na desisyon. Mula sa kanyang bulsa, hinawakan niya ang USB na naglalaman ng mga ebidensya mula kay Tomas. Nagpunta siya sa klinika ni Tomas ng gabing iyon. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay puno ng bigat ngunit may kasiguraduhan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, alam na ng doktor na may nagbago sa kanya. Inabot ni Tomas ang mga dokumentong may mambabatas na selyo at ang kopya ng mga kuha mula sa security camera ng ospital na nagpapakita sa mga lihim na pagkikita ni na Isabel at Severino. Sigurado ka na ba rito, Teresa? Kapag sinimulan mo ito, wala nang balikan. Mahinahong tanong ni Tomas. Ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa ibabaw ng kamay ni Teresa bilang suporta. Tapos na ang panahon ng pagiging martir, Doc. Ang tanging utang ko na lang sa sarili ko ay ang pagbawi sa aking dignidad, matatag na sagot ni Teresa. Bago siya umalis, humiram si Teresa ng isang matalim na gunting mula sa nurse. Sa harap ng salamin sa banyo ng ospital, kinuha niya ang makapal at mahaba niyang buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Leo. Ang buhok na naging simbolo ng kanyang pagpapakumbaba. Ang bawat pagputol ng talim ay naghudyat ng pagkalagot ng bawat kadenang nagtali sa kanya sa pamilya Alcantara. Isa-isang nalaglag ang mga itim na hibla sa sahig, tila mga bahagi ng kanyang lumang sarili na tuluyan ng pumanaw. Lumitaw ang isang bagong muka. Matapang, matalas at handang lumaban. Nang sumapit ang gabi ng banquet, ang mansyon ay napuno ng ingay ng mga sikat at mayayamang panauhin. Nakatayo si Teresa sa dilim, suot ang kanyang lumang uniforme ng utusan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang maliit na USB, ang kanyang huling alas, para sa gabing magpapabago sa lahat. Pinanood niya si Isabel na bumababa sa engrandeng hagdanan. Suot ang mga diamanteng binili gamit ang dugong pawis niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teresa. Ang entablado ay nakahanda na para sa pinakamalaking pagbagsak na hindi inaasahan ng sinuman. Ang mansyon ng mga Alcantara ay nagliliyab sa liwanag ng mga dambuhalang aranya, na ang bawat kristal ay tila humahagip ng bawat sinag upang ipamuka sa mundo ang kanilang yaman. Ang bango ng mga mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng mga imported na bulaklak, bumubuo ng isang nakalalangong samyo na tila nagtatakip sa baho ng mga lihim na nakabaon sa ilalim ng mga makikintab na sahig. Ang bawat sulok ng bulwagan ay puno ng malalakas na tawananan ng mga panauhin, at ang pagtama ng mga kristal na baso sa isa't isa ay naglilikha ng isang matunog at tila kampanilyang himig na nagdiriwang sa huwad na kabanalan ng gabing iyon. Nakatayo si Teresa sa isang madilim na sulok. Suot ang kanyang kupas at lumang uniforme ng utusan. Ang kanyang maikling buhok ay lalong nagpatingkad sa lalim ng kanyang mga mata na ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang pilak na tray, ngunit sa loob ng kanyang bulsa, ang maliit na USB ay tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Bawat panauhing dumaan ay tinitingnan siya ng may panghahamak. Ang iba ay nagbubulungan tungkol sa baog na asawa na ngayon ay naging boyba na lamang sa sarili niyang pamamahay. Umakyat si Doña Milagros sa entablado. Hawak ang isang ginintuang mikropono.
Ang boses nito ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad, puno ng mga salitang humihingi ng awa at papuri para sa kanyang pamilya. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa pagtulong sa kapwa, kundi para na rin sa pagdiriwang ng bagong pag-asa ng mga Alcantara. Anunsyo ng matanda habang nakatingin kay Isabel na dahan-dahang bumababa sa hagdanan. Suot ni Isabel ang isang bestidang kulay ginto at sa kanyang leeg ay nagniningning ang mga diamanteng ninakaw mula sa pambayad buhay ni Leo. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang matamis at mapagkunwaring ngiti na tila isang birhen na nagdadala ng himala. Si Attorney Severino ay nakatayo sa gilid, ang mga mata ay puno ng pagnanasa at tagumpay habang pinagmamasdan ang kanyang kasabwat. Ang lahat ay tila isang perpektong dula, isang palabas na ang layunin ay ibaon si Teresa sa limot. Ngunit sa gitna ng karangyaan, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Dr. Tomas Ilustre, suot ang isang itim na Amerikana na lalong nagpadangal sa kanyang matipunong tindig. Ang bawat mata ay nabaling sa kanya sapagkat ang presensya ng isang tanyag na manggagamot ay nagbibigay ng mas mataas na antas sa anumang pagtitipon. Ngunit ang mga mata ni Tomas ay hindi naghahanap ng pansin. Dumiretso ang kanyang paningin sa sulok kung saan nakatayo si Teresa. Isang bahagyang pagtango ang ibinigay niya sa ginang. Isang lihim na mensahe ng suporta na nagpatatag sa nanginginig na tuhod ni Teresa. Ang gintong sandali ay dumating nang marahang lumapit si Teresa sa mesa ng mga Alcantara upang magsali ng alak. Sa kabila ng matatalim na tingin ni na Isabel at Severino, ang kamay ni Teresa ay nanatiling matatag. Ang bawat patak ng pulang alak sa baso ay tila dugo ng katarungan na unti-unti nang napupuno. Hindi siya nayukod, hindi siya nanginginig. Ang kanyang katahimikan ay tila isang babala ng paparating na unos. Teresa, lumapit ka rito. Tawag ni Doña Milagros ng may mataas na tinig, sapat upang makuha ang atensyon ng lahat ng mga panauhin, kabilang na ang kagalang-galang na obispo at ang mga maimpluwensyang negosyante. Naglakad si Teresa patungo sa gitna ng entablado. Inilapag ng matanda sa harap niya ang isang fountain pen na gawa sa ginto at isang makapal na tumpok ng mga legal na dokumento. Ang mga papel na yon ay ang kanyang pagsuko sa lahat ng karapatan bilang asawa, ang pagtanggap sa diborsyo, at ang paglipat ng guardianship ni Leo sa kamay ni Isabel. Sa harap ng ating mga kaibigan at ng Diyos, ipakita mo ang iyong pagpapakumbaba. Utos ni Doña Milagros, ang mga mata ay nanlilisik sa galit at pananabik. Pirmahan mo ito ngayon din, upang tuluyan ng maging malinis ang kinabukasan ng aking apo at ng aking anak. Huwag mong hayaang maging hadlang ang iyong pagiging makasarili sa kaligayahan ng pamilyang ito. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ay naghihintay sa bawat galaw ni Teresa. Ang bigat ng panulat sa kanyang harapan ay tila isang hatol ng kamatayan, ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, alam ni Teresa na ito na ang huling sandaling ituturing siyang isang biktima. Dahan-dahang iniangat ni Teresa ang kanyang kamay, ngunit sa halip na hawakan ang gintong panulat, mabilis niyang kinuha ang mikropono mula sa pagkakaipit nito sa stand. Ang bawat daliri niya ay nakakapit ng mahigpit sa malamig na metal. Tila doon niya hinuhugot ang huling lakas na natitira sa kanyang pagkatao. Ang bulong-bulungan sa buong bulwagan ay biglang naputol, napalitan ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay tumigil sa pagdaloy. Hindi ko pipirmahan ang kamatayan ng sarili kong dangal, Doña Milagros. Ang boses ni Teresa ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw, matapang, at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Bago pa man makapagsalita ang matanda, isang hudyat ang ibinigay ni Teresa kay Dr. Tomas na nakatayo malapit sa control booth. Ang malaking telon sa likuran na dapat sana ay magpapakita ng mga larawan ng charity work ni Doña Milagros ay biglang nagliwanag. Isang dokumentong may opisyal na selyo ng ospital
at may malaking tatak na kulay pula ang bumulaga sa paningin ng lahat. Ang mga salitang absolute sterility at ang pangalan ni Leo Alcantara ay malinaw na nababasa ng bawat panauhin, kabilang ang obispo at ang mga mamamahayag na naroon. 5 taon. Patuloy ni Teresa habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa kanyang biyanan. 5 taon niyo akong tinawag na baog. 5 taon niyo akong inalipusta at minaliit dahil hindi ko kayo mabigyan ng apo. Pero ang katotohanan, 5 taon na ang nakararaan nang malaman ni Leo na hinding-hindi siya magkakaroon ng anak. Ang katotohanan ito ay ibinaon niyo sa kasinungalingan para lamang hindi madungisan ang pangalan ng mga Alcantara. Ang bawat panauhin ay tila naging mga estatwa sa sobrang pagkagulat. Ang ingay ng mga kutsara at tinidor na tumatama sa porselana ay ganap na nawala. Ang bawat hininga ng mga sosyalistang naroon ay naging mabigat sa tensyon. Si Isabel, na kanina ay animoy isang banal na birhen, ay unti-unting namumutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinatago ang kanyang tiyan sa likod ng gintong bestida. Kung si Leo ay baog, paano naging kanya ang batang dinadala ng babaeng ito? Muling tanong ni Teresa, ang kanyang daliri ay nakaturo ng direkta kay Isabel. Ang batang iyan ay hindi pag-asa ng mga Alcantara. Ang batang iyan ay bunga ng isang matinding pagtataksil sa mismong bahay na ito. Kasinungalingan iyan! Fake ang dokumentong yan! Sigaw ni Doña Milagros, ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon habang pilit na inaagaw ang mikropono. Ngunit mabilis na humakbang si Dr. Tomas patungo sa entablado. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa matanda. Bilang pinuno ng medical board, pinatutunayan ko na ang dokumentong yan ay galing sa aming record. At meron pa kaming higit na matibay na ebidensya. Pahayag ni Tomas nang may buong kapanatagan. Sa gitna ng kaguluhan, si Attorney Severino ay dahan-dahang umaatras patungo sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa paligid. Naghahanap ng pagkakataong makatakas sa kahihiyang paparating. Ang pawis sa kanyang noo ay malayang dumadaloy. Binubura ang kanyang imahe bilang isang kagalang-galang na abogado. Hinarap ni Teresa ang nagtatangkang tumakas na lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na hinding-hindi matatakasan. Huwag kang magmadaling umalis, Attorney Severino. Hindi pa tayo tapos, sapagkat ang batang tinatawag ni na Doña Milagros na tagapagmana ng pamilya ay hindi kailanman magiging isang Alcantara. Dahil ang batang iyan ay sayo. Ang bawat mata sa loob ng mansyon ay sabay-sabay na lumingon sa gawin ng abogado. Ang nakabibinging tibok ng puso ni Teresa ay tila nakikipagkarera sa bilis ng pagbagsak ng imperyong nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang bulwagan na kanina ay saksi sa huwad na dangal ay biglang naging isang hukuman ng katotohanan. Sa malaking screen, ang mga dokumento ng pagkabaog ni Leo ay napalitan ng isang malinaw na video at audio recording ang lihim na pagkikita ni na Isabel at Severino sa hardin. Ang bawat salita ng pagtataksil, ang pag-amin na ang batang dinadala ay bunga ng kanilang maruming ugnayan at ang plano nilang patayin si Leo sa pamamagitan ng pagtanggal sa life support nito ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Tumatago sa puso ng bawat panauhing naroon. Ang mga bulungan ng alta sosyedad ay nauwi sa matinding pagkagulat at pagkadismaya. Ang obispo na kanina ay magbabasbas sana sa pamilya ay dahan-dahang tumayo at lumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pait at panghahamak. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng sunod-sunod na larawan, hindi na para sa charity event, kundi para sa pinakamalaking iskandalo na yayanig sa lungsod. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Hindi na mga panauhin ang pumasok, kundi mga unipormadong pulis at mga investigador
mula sa National Bureau of Investigation. Sa pangunguna ni Dr. Tomas, dala nila ang mga warrant of arrest para sa pandaraya, malversation ng pondo ng kumpanya at tangkang pagpaslang. Attorney Severino Dalisay at Isabel Roque, sumama kayo sa amin ng mapayapa. Ang utos ng opisyal ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Sinubukang lumaban ni Severino. Ang kanyang mukha ay naging kasing kulay ng abo habang nararamdaman ang malamig na bakal ng posas na pumupulupot sa kanyang mga binti at kamay. Ang kanyang pagmamataas bilang isang batikang abogado ay gumuho sa isang saglit. Si Isabel naman ay tuluyang nawalan ng lakas. Napaluhod siya sa sahig habang humahagulgol, pilit na kumakapit sa laylayan ng bestida ni Doña Milagros. "Mami, tulungan niyo po ako para sa apo niyo." Ang nagmamakaawang sigaw ni Isabel ay puno ng desperasyon. Ngunit si Doña Milagros, na kanina ay handang pumatay para sa apo na yon, ay tumingin kay Isabel nang may matinding puot. Ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng hiya at galit. Sa harap ng lahat, marahas niyang itinulak si Isabel gamit ang kanyang paa, isang pagtatakwil na kasing lupit ng kanyang naging pagtrato kay Teresa. "Wala akong apo sa isang basurang katulad mo. Dinunggisan mo ang pangalan ng mga Alcantara." Subalit ang tindi ng emosyon ay hindi nakayanan ng matanda. Biglang humawak si Doña Milagros sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at pasumpong-sumpong. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kalahati ng kanyang mukha ay tila dahan-dahang bumaba at nawalan ng kontrol. Isang malakas na pagbagsak ng kanyang katawan sa makintab na sahig ang nagtapos sa kanyang paghahari-harian. Walang isang panauhin ang lumapit upang tulungan siya. Lahat ay nakatitig lamang. Tila pinapanood ang isang sumpa na nagkakaroon ng katuparan. Nakatayo si Teresa sa gitna ng entablado, pinagmamasdan ng guho ng imperyong nagpahirap sa kanya. Wala siyang naramdamang katuwaan, tanging isang malalim na paghinga ng kalayaan. Dahan-dahan niyang kinalas ang tali ng kanyang puting apron, ang uniforme ng kanyang pagkaalipin. Hinayaan niya itong malaglag sa sahig, tinatapakan ng tela habang siya ay humahakbang pababa. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mga taong naging dahilan ng kanyang mga sugat. Si Isabel ay kinaladkad na palabas ng mga pulis, habang si Doña Milagros ay binuhat ng mga paramedic na parang isang karaniwang pasyente. Malayo sa rangya na kanyang ipinagmamalaki. Naglakad si Teresa patungo sa pinto kung saan naghihintay si Dr. Tomas. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Tila ba ang bawat toneladang bigat na kanyang pinahasan sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng natunaw. Sa labas ng mansyon, ang nakatutulig na tunog ng mga sasakyan ng awtoridad ay gumahasa sa katahimikan ng gabi. Ngunit para kay Teresa, ang lahat ay nagsisimula pa lamang maging tahimik. Puno ng amoy ng gamot at malinis na kemikal ang bawat sulok ng pasilyo ng ospital. Isang uri ng katahimikang tila nagbibigay diin sa bawat pait na naiwan ng nakaraan. Matapos ang 3 araw mula nang maganap ang iskandalo sa mansyon, dahan-dahang binuksan ni Teresa ang pinto ng isang pribadong kwarto. Doon, nakahiga ang dati makapangyarihan at mapagmataas na si Doña Milagros. Wala na ang mamahaling alahas at ang matalas na boses nito. Tanging ang kalahati ng muka na tila dahan-dahang humuhulog sa kawalan at ang mga matang hindi kumukurap ang nagpapatunay na gising pa ang diwa ng matanda sa loob ng katawang hindi na kayang sumunod. Naglakad si Teresa palapit sa gilid ng kama. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit at simpleng kahon na naglalaman ng bagong luto niyang bibingka. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, katabi ng isang makapal na tumpok ng mga legal na dokumento, ang mga titulo ng mansyon, ang mga papeles ng kumpanya, at ang bawat piraso ng alahas na pilit na ipinahawak sa kanya noon. "Dinalhan ko po kayo ng kakanin, Mami," malumanay na wika ni Teresa. Ang kanyang boses ay walang bahid ng puot, tanging isang malalim na kapayapaan ang nananahan dito. "Hindi na po ako nanggagalayti sa galit.
Sa totoo lang, naaawa po ako sa inyo. Sa loob ng 5 taon, naging alipin ako ng utang na loob na inimbento nyo para lamang may mabusabos kayo. Pero ngayon, malaya na ako. Isinasauli ko ang lahat ng yamang ito sa inyo. Wala akong kukunin kahit isang kusing dahil bawat sentimo nito ay may bahid ng panlilinlang at luha ng mga taong pinagsamantalahan nyo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda, kung saan nakita niya ang isang pambihirang kinang ng takot at pagsisisi. Ang yamang ipinangapi niyo sa akin ang siya ring magiging kaisa-isang kasama niyo sa pagtanda. Mamuhay kayo sa loob ng mansyong yon ng mag-isa, habang ang mga taong inakala niyong tapat sa inyo ay nabubulok na sa kulungan. Wala na po akong utang sa inyo dahil binayaran ko na ang lahat ng yon ng bawat patak ng aking pawis at dugo. Matapos iwan ang mga papeles, lumipat si Teresa sa katabing silid kung saan nananatiling walang malay si Leo. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaking minahal niya ng buong katapatan, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pinakamasayang pangarap at pinakamasakit na bangungot. Hindi na siya nakaramdam ng galit, kundi isang uri ng matinding habag. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng asawa at marahang hinaplos ito sa huling pagkakataon. Kinuha niya ang ballpen at pinirmahan ang dokumento ng paglilipat ng medical guardianship sa pamahalaan at sa legal na kumpanya ng ospital. Sa pagpirma niya, tuluyan na niyang kinalas ang huling hibla ng kadenang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Paalam na, Leo. Bulong niya sa hangin, kasabay ng regular na tunog ng makinang nagbibigay ng hiram na buhay sa asawa. Pinalalaya na kita at pinalalaya ko na rin ang sarili ko. Dinala ni Teresa ang kanyang maliit at lumang maleta patungo sa pangunahing pinto ng ospital. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila naglalayo sa kanya sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Paglabas niya ng gusali, ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat ay tila isang mainit na yakap ng pagbati. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang bango ng kalayaan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa may di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyang nakaparada. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Dr. Tomas Ilustre. Ang seryosong mukha ng manggagamot ay biglang lumambot nang makita ang anyo ni Teresa. Walang mabulaklak na salita, kundi isang matatag at tapat na paghihintay ang nakaguhit sa kanyang mga mata. Sa bawat yabag ni Teresa patungo sa sasakyan, ang mga anino ng mansyon at ng pamilya Alcantara ay unti-unti nang naglalaho, pinapalitan ng isang bagong umaga na puno ng liwanag at pag-asa. Ang samyo ng sariwang gata at sunog na dahon ng saging ay humahalimuyak sa malinis at maaliwalas na silid ng liwanag kakanin at kape. 6 na buwan na ang nakalilipas mula nang talikuran ni Teresa ang dilim ng mansyon ng mga Alcantara, at ngayon, ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa tamis ng asukal at init ng pugon, sa halip na pait ng panunumbat at lamig ng pagtataksil. Ang bawat bibingka at putubumbong na inilalabas niya ay tila mga simbolo ng kanyang sariling muling pagkabuhay. Mula sa apoy, lumitaw ang isang bagay na masarap, matatag, at kapaki-pakinabang. Nakatayo si Teresa sa likod ng glass display, suot ang isang malinis na apron na may burda ng kanyang pangalan. Ang kanyang maikling buhok ay lalong nagpatingkad sa kislap ng kanyang mga mata na wala na ang anino ng pagod. Marahan niyang inayos ang mga kakanin nang marinig niya ang paggalaw ng maliit na kampana sa itaas ng pinto, hudyat ng pagpasok ng isang panauhin. Ayan na naman ang pinakasikat na businesswoman sa Quezon City, biro ni Manang Belen habang pumapasok kasama ang ilang nurse mula sa ospital. Teresa, kailangan namin ng 3 box ng special bibingka para sa birthday ng aming head doctor. Alam mo naman, hahanap-hanapin nila ang luto mo. Ngumiti si Teresa, isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Siyempre Manang, para sa inyo. Laging mainit at punong-puno ng keso ito. Habang mabilis at maingat na nagbabalot si Teresa,
Ang tawanan at kwentuhan sa loob ng kanyang maliit na tindahan ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kayamanan na hindi kailanman kayang bilhin ng pera ng mga alkantara. Ang tunay na pagpapahalaga ng mga taong nakakakilala sa kanyang tunay na pagkatao. Nang makaalis ang mga nurse, muling nyanig ng marahang pagtulak ang pinto. Pumasok ang isang lalaking suot ang isang asul na polo shirt, ang mga manggas ay nakatupi hanggang sa siko. Si Dr. Tomas Ilustre ay hindi na mukhang pagod na manggagamot na nakikipaglaban sa kamatayan. Ngayon, ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng isang uri ng kapayapaan na tila nahanap niya sa piling ng babaeng nasa harap niya. Mukhang mabili ang ating liwanag ngayong umaga. Malamig na punan ni Tomas habang lumalapit sa counter. Hindi niya hinintay na pagsilbihan siya. Sa halip, kinuha niya ang isang malinis na basahan at sinimulang punasan ang isang bakanteng mesa. Isang gawaing ginagawa niya nang may buong kusa tuwing bibisita siya. Doc, sinabi ko naman sa inyo na bisita kayo rito, hindi tauhan. Natatawang saway ni Teresa, bagaman ang kanyang puso ay nagsisimula nang tumibok ng may ibang uri ng ritmo. Isang matamis at banayad na pintig na tinatawag nilang kilig. Itinigil ni Tomas ang kanyang ginagawa at tumitig ng malalim kay Teresa. Lumapit siya ng bahagya, sapat na upang maramdaman ni Teresa ang init ng presensya ng lalaki. Sa gitna ng bango ng kape, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakatutulig, kundi puno ng mga pangakong hindi na kailangang bigkasin pa. Hindi ako napunta rito para sa kakanin, Teresa. Alam mo kung bakit ako laging nandito. Seryoso ngunit punong-puno ng pagmamahal na wika ni Tomas. Inabot ni Tomas ang kamay ni Teresa na nakapatong sa ibabaw ng counter. Ang kanyang malaki at mainit na palad ay dahan-dahang binalot ang kamay ng ginang. Ang mga kamay na dati ay puno ng paltos at sugat, ngunit ngayon ay unti-unti nang naghihilom ang mga peklat. Hindi lumayo si Teresa. Sa halip, hinayaan niyang maglapat ang kanilang mga balat. Dinaramdam ang bawat hibla ng katapatan at pag-aalaga na dumadaloy mula sa lalaki. Gusto kong ako ang maging unang makakakita sa iyong nangiti bago mo simulan ang iyong araw. At ako ang huling magtitiyak na ligtas ka bago mo ipikit ang iyong mga mata. Patuloy ni Tomas, ang kanyang boses ay tila isang malumanay na himig na nagpapawi sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ipinikit ni Teresa ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang sandaling iyon. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa maubos ka. Ngunit sa piling ni Tomas, natutunan niya na ang tunay na pag-ibig ay ang pagkakaroon ng kasama sa pagbuo muli ng iyong sarili. Ang bawat haplos ng doktor sa kanyang mga daliri ay tila isang gamot na tuluyang nagpapahilom sa kanyang nadurog na puso. Sa labas, ang sikat ng araw ay lalong nagliwanag, tumatagos sa bintana ng tindahan at nagbibigay ng gintong kulay sa 2 taong natagpuan ang kanilang tahanan sa isa't isa. Ang nakaraan ay isa na lamang malayong alaala at ang hinaharap ay isang malawak at maliwanag na kalsada na sabay nilang lalakaran. Ang bawat pagsikat ng araw sa bintana ng liwanag kakanin at kape ay tila isang banayad na haplos ng tadhana, isang paalala na ang bawat gabi ay may hangganan at ang bawat dusa ay may katapat na liwanag. Sa loob ng malinis na kusina, ang regular na pag-ikot ng sandok sa malapot na gatas ng niyog ay naglilikha ng isang payapang ritmo. Tila ba nakikipagsabayan sa mahinahon at malalim na paghinga ni Teresa. Wala na ang nagmamadali at nanginginig na mga kamay na dati ay pilit na bumubuo ng kakanin para sa pambayad buhay ng asawang hindi siya pinahalagahan. Ngayon, ang bawat galaw niya ay puno ng layunin, pagmamahal sa sarili at tunay na kalayaan. Naupo si Teresa sa isang maliit na mesa sa sulok ng kanyang tindahan habang hinihintay ang pagdating ng mga unang suki. Hawak niya ang isang pahayagan mula noong nakaraang araw. Sa isang maliit na bahagi ng balita,
Nabasa niya ang formal na paghatol ng hukuman kina Attorney Severino Dalisay at Isabel Roque. Ang bawat titik sa balita ay nagpapatunay na ang katarungan ay hindi natutulog. Ang mga rehas na bakal na ngayoy pumapalibot sa kanila ay ang mismong bunga ng mga kasalanang itinanim nila sa buhay ng ibang tao. Hindi naramdaman ni Teresa ang anumang katuwaan sa kanilang pagbagsak, kundi isang malalim na buntong hininga ng pagtatapos. Ang kanilang kabanata sa kanyang buhay ay tuluyan ng naisara at ang tinta ng kanilang mga panlilinlang ay ganap na ring natuyo. Naalala rin niya ang huling balita tungkol sa mansyon ng mga Alcantara. Ang dating maingay at magarbo na tahanan ay naging isang tahimik na kabaong na gawa sa semento. Si Doña Milagros ay nananatiling bilanggo sa loob ng sarili nitong katawan. Pinaliligiran ng mga yamang wala ng silbi at ng mga alaala ng pamilyang siya rin ang sumira. Ang tahanan ng mga kasalanan ay wala ng kapangyarihan kay Teresa sapagkat ang tunay na tahanan ay hindi matatagpuan sa mga gintong aranya o makintab na sahig, kundi sa kapayapaang nananahan sa loob ng puso. Ang marang pagtulak sa pinto at ang tunog ng maliit na kampanilya ay muling nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pumasok si Dr. Tomas Ilustre. Bit-bit ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak na kakulay ng bukang liwayway. Ang kanyang mga hakbang sa sahig na gawa sa kahoy ay nagdadala ng isang pamilyar at nakakaaliw na tunog, isang himig na nagpapangiti agad kay Teresa. Masyado ka namang seryoso, Teresa. Baka mapanis ang mga paninda mo sa lalim ng iniisip mo? Biro ni Tomas habang inilalapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng counter. Lumapit ang doktor at hinawakan ang magkabilang balikat ni Teresa. Ang init ng kanyang mga palad ay nagbibigay ng isang uri ng katiyakan na hinding-hindi na muling mag-iisa ang ginang. Tumingin si Teresa sa mga mata ni Tomas kung saan nakikita niya ang sarili niyang kinabukasan, isang kinabukasan na puno ng paggalang at tunay na pag-aaruga. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko, Dok. Mula sa pagiging utusan sa sarili kong bahay hanggang sa pagbuo ng sarili kong liwanag. Hindi mo na kailangang tumingin sa likod. Mahinahong sagot ni Tomas. Ang kanyang boses ay tila isang pangako na nakatatak sa hangin. You deserve all the happiness in the world, Teresa. At nandito ako para tiyakin na hindi ka na muling babalik sa dilim. We have a lifetime to build our own home, one that is built on truth and love. Inabot ni Teresa ang kamay ni Tomas at marahan itong pinisil. Sa labas ng tindahan, ang mga tao ay nagsisimula. Nang dumaan, ang ingay ng lungsod ay nagiging isang masayang musika ng buhay na nagpapatuloy. Wala na ang mga lihim, wala na ang mga kasalanang kailangang itago. Ang lahat ay nakaladlad na sa ilalim ng sikat ng araw. Sa huling pagkakataon, lumingon si Teresa sa kanyang tindahan, sa kanyang sining, at sa lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi isang bilangguan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay wala ng halong kaba. Tanging ang dalisay na pasasalamat sa tadhana na nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling mabuhay. Ang kwento ng kanyang pagdurusa ay tapos na at ang kwento ng kanyang kaligayahan ay nagsisimula pa lamang sa bawat matamis na kakanin at bawat mainit na tasa ng kape na kanyang ihahain sa mundo. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay naglulubog sa langit sa mga kulay ng kahel at lila. Isang tanawing tila isang dambuhalang painting na nagbibigay ng basbas sa pagtatapos ng isa na namang produktibong araw. Sa labas ng liwanag kakanin at kape, ang mahabang pila ng mga tao ay unti-unti nang nababawasan at ang ingay ng mga sasakyang nagmamadali pa uwi ay nagiging isang malumanay na ugong na lamang sa background. Sa loob, nakaupo si Teresa sa isang sulok. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa habang pinagmamasdan ang bawat detalye ng kanyang munting kaharian. Ang unang tanong na madalas itanong ng mga nakakaalam sa kanyang kwento ay kung nahanap na ba niya ang tunay na kapatawaran. Para kay Teresa,
Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa mga taong sumira sa kanya. Pinatawad niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat ang mga alkantara, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Pinatawad niya si Leo sa mga lihim nito at pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging martir sa loob ng mahabang panahon. Ang puot ay isang mabigat na bagahe na kailanman ay hindi niya na muling bubuhatin. Ang hustisya ay naibigay na ng batas at ang tadhana, sina Isabel at Severino ay nahaharap sa mahabang panahon ng pagbabayad sa loob ng malamig na rehas, habang ang mansyon ng mga Alcantara ay nananatiling isang monumento ng mga pangarap na itinayo sa buhangin. Ang pangalawang tanong ay kung nahanap na ba niya ang tunay na kaligayahan at binyen. Sa bawat gabi na mahimbing siyang nakakatulog ng walang takot sa bukas at sa bawat umaga na gumigising siyang may kasamang pag-asa, alam ni Teresa na nahanap na niya ang kanyang langit sa lupa. Ang kapayapaan niya ay hindi nagmumula sa yaman o titulo, kundi sa katotohanang kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. At sa piling ni Tomas, natagpuan niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi nanghihingi, kundi nagbibigay. Isang pag-ibig na hindi sumasakal, kundi nagpapalaya. Ang kanilang ugnayan ay tila isang malumanay na daloy ng ilog, tahimik, malalim, at laging may patutunguhan. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay isang mensahe para sa bawat babaeng nakakaramdam ng pagkabilanggo sa ilalim ng tinatawag na utang na loob o obligasyon. Natutunan ni Teresa na ang pinakadakilang sakripisyo ay hindi ang pag-ubos sa sarili para sa mga taong hindi marunong magpahalaga, kundi ang pagpili sa sariling halaga upang magkaroon ng kakayahang magmahal ng tama. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala. Ito ay dapat maging isang pakpak na tutulong sa'yo upang maabot ang pinakamataas mong lipad. Habang marahang inililigpit ni Tomas ang mga huling silya at isinasara ang pinto ng tindahan, lumapit ito kay Teresa at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Walang kailangang sabihin. Ang init ng palad ng lalaki at ang matatag na pagtitig nito ay sapat na upang iparamdam na ang lahat ay maayos na. Ang tahanan ng mga kasalanan ay wala na sa kanilang alaala, sapagkat ang kanilang kasalukuyan ay isang tahanan ng katotohanan, paghilom, at wagas na pagsinta. Sa huling pagpikit ng araw sa abot-tanaw, ang liwanag ay nananatiling nakatayo, hindi lamang bilang isang tindahan, kundi bilang isang saksi na mula sa pinakamaitim na gabi ay laging may bukang liwayway na naghihintay.